Magandang araw sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Muli, ito ang inyong kwentista, handang maghatid ng isang panibagong kwentong aantig sa inyong mga puso. Sa kwento natin ngayon, ating tutuklasin hanggang saan ka kayang dalhin ng pagmamahal para sa isang pamilya. At paano kung ang isang kasunduan na nagsimula sa isang desperadong pangangailangan ay maging daan patungo sa isang pag-ibig na hindi inaasahan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Ang dumadagundong na tugtog ay tila martilyong pumupukpok sa sentindo ni Amihan. Bawat kumpas ng kanyang katawan, bawat pag-indayog ng kanyang balakang ay kalkulado. Ngunit ang nangiti na nakapaskil sa kanyang mga labi, peke. Isang maskarang matagal na niyang suot-suot. Ang mga kumukutitap na ilaw ng Elysium Lux Bar ay hindi kayang itago ang anino sa kanyang mga mata. Isang kanta pa, isang set pa, Amihan. Sabi niya sa sarili, kailangan mo to. Para kay Hiraya, ang pangalan ng kapatid ay isang dasal at isang sumpa sa kanyang isipan. Habang sumasayaw siya sa entablado, ang isip niya ay lumilipad libu-libong milya ang layo sa isang malamig at puting silid ng ospital. Kanina lang, bago siya magsimula, nakausap niya ito sa video call. Nakita niya ang maputlang mukha ni Hiraya, ang buhok na unti-unti nang nalalagas dahil sa chemotherapy. Ate, kumusta ka na dyan? Mahinang tanong ni Hiraya, pilit nang ngumingiti. Okay na okay, bunso. Pilit pinapasigla ni Amihan ang kanyang boses, itinatago ang sarili sa isang madilim na sulok ng backstage. Huwag mo akong alalahanin, ang isipin mo lang ay ang pagpapagaling mo, okay? Pero ate, sabi ng doktor, kailangan na daw ng susunod na cycle. Ang mahal. Nabasag ang boses ni Hiraya. Naramdaman ni Amihan ang pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang puso. Akong bahala, Hiraya. 'Di ba? Si ate ang bahala. Magpagaling ka lang. Pagkatapos ng tawag, halos isuka niya ang hapunan niya sa sobrang kaba. Ang perang naipon niya ay sapat lang sa mga naunang bayarin. Saan siya kukuha ng kasunod? Kaya heto siya ngayon. Sumasayaw. Iwinawaglit ang pagod, ang kahihiyan, ang takot. Nang matapos ang kanyang set, bumaba siya ng entablado, dumaan sa makapal na tao. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay nakakasulasok. Papunta na sana siya sa dressing room nang biglang may humablot sa kanyang braso. Hey, beautiful. Saan ka pupunta? Isang matabang lalaki, amoy alak, ang humarang sa kanya. Ang mga mata nito ay malagkit na gumagapang sa kanyang katawan. Pasensya na po, sir. Tapos na po ang trabaho ko. Magalang niyang sabi. Pilit na binabawi ang braso. Pero hinigpitan pa nito ang hawak. Trabaho? Nagsisimula pa lang ang gabi, miss. Magkano ka ba? Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang yon, parang asidong bumuhos sa kanyang pagkatao. Nagsimula nang mag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Hindi po ako ganoong babae. Lahat kayo dito, may presyo. Tumawa ang lalaki. Hinila siya nito palapit at naamoy niya ang lalo ang mabahong hininga nito. Sinubukan niyang pumiglas. Bitawan mo ako. Doon na nagsimula ang gulo. May mga nagtinginan. Ang bouncer ay nagsimula ng lumapit, pero bago pa man ito makarating, isang malamig at may awtoridad na boses ang pumagitna sa ingay. She said, "Let her go." Ang boses ay hindi malakas, pero sapat na para tumigil ang lahat. Napalingon si Amihan. Nakatayo sa tabi nila ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. Ang tindig nito ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ang mukha nito ay seryoso at ang mga mata nito na nakatitig sa matabang lalaki ay kasing talim ng yelo. Natigilan ang lalaking may hawak sa kanya. Sino ka ba para makialam? Hindi sumagot ang estranghero. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan nito ang kamay ng matabang lalaki at pinihit ito. Napadaing sa sakit ang lalaki at nabitawan si Amihan. Umalis ka na. Bago pa magbago ang isip ko, sabi ng estranghero,
Ang banta sa boses ay hindi maitatago. Dali-daling umalis ang matabang lalaki. Hawak ang namimilipit na kamay. Ang bouncer na kararating lang ay nagkibit-balikat na lang at bumalik sa pwesto. Iwan si Amihan na nakatayo doon. Nanginginig pa rin. Kaharap ang kanyang tagapagligtas. Nakatitig lang siya sa lalaki. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa salamat. Iyon lang ang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Tumango lang ang lalaki. Ang muka ay parang bato na walang anumang emosyon. Tara na. Hinawakan siya nito sa siko. Ang pagkakahawak ay mahigpit pero hindi masakit at iginiya siya palabas ng bar. Walang sino man ang humarang sa kanila. Ang mga tao ay tila nagbibigay daan sa lalaking ito na para bang isa itong hari na naglalakad sa kanyang pasilyo. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Amihan ang mga matang nakatitig sa kanila. Mga bulungang sumusunod sa bawat hakbang. Paglabas nila, ang malamig na hangin ng gabi ay tila gumising sa kanyang diwa. Isang itim at kumikinang na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Binuksan ng isang driver ang pinto sa likod. Pumasok ka, utos ng lalaki. Nag-atubili si Amihan. Sa sino po kayo? Hindi ko po kailangan. Pumasok ka na lang, miss. Sabi nito, ang boses ay may bahid na ng inis. Mas mapanganib para sa'yo na manatili dito. Dahil sa takot at pagkalito, wala nang nagawa si Amihan kundi sumunod. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at sumunod naman ito. Isinara ng driver ang pinto at ang ingay ng syudad ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang loob ng sasakyan ay amoy katad at malinis. Ang lamig ng aircon ay dumampi sa kanyang balat na pawisan. Napatingin siya sa kanyang suot, isang maliit at kumikinang na bestida na bahagi ng kanyang costume. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kahihiyan. Napayakap siya sa kanyang sarili. Ang lalaki sa tabi niya ay hindi nagsasalita. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Tila malalim ang iniisip. Sa liwanag mula sa mga poste ng ilaw sa kalsada, mas nakita ni Amihan ang kanyang mukha. Matangos ang ilong, matalas ang panga. Mayroon siyang aura ng isang taong sanay na nasusunod. Diyos ko, sino ba talaga siya? Bigla itong lumingon sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Amihan. May galos ka, sabi nito. Ang tingin ay nasa kanyang braso. Napatingin si Amihan. Doon niya lang napansin ang isang mahabang gasgas, medyo dumudugo, na natamo niya siguro sa pagpupumiglas kanina. Wala lang to. Hindi ito nakinig. Kumuha ito ng isang maliit na first aid kit mula sa glove compartment. Kumuha ito ng bulak at antiseptic. Akin na ang braso mo. Gulat man ay inilahad niya ang kanyang braso. Dahan-dahan nitong nilinisan ang kanyang sugat. Ang mga kamay nito ay mabilis at tiyak. Ang mga daliri ay marahan na dumadampi sa kanyang balat. Pero ang pakiramdam ay hindi malambing. Ito ay clinical. Parang isang doktor na gumagamot ng pasyente. Nang matapos, nilagyan nito ng band-aid ang sugat. Itinago nitong muli ang kit. Saan ka nakatira? Tanong nito. Sinabi niya ang address ng maliit na apartment na kanyang inuupahan. Pagkarating sa tapat ng gusali, huminto ang sasakyan. Akala niya ay tapos na. Bababa na sana siya para magpasalamat ulit, ngunit hindi pa rin ito gumagalaw. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Ang katahimikan ay mas lalong bumigat. Miss Dumagat, panimula nito. Alam nito ang pangalan niya? Paano? Iniligtas kita ngayong gabi. Tumango si Amihan. Oo po. Maraming salamat po ulit. Ngayon, pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay mabagal at may bigat. Kailangan kong iligtas mo naman ako. Napakunot ang noo ni Amihan sa pagkalito. Po, ano na pong ibig niyong sabihin? Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa gilid ng labi nito. Isang ngiti na hindi abot sa mga mata. Mayroon akong alok.
At hindi ito ang iniisip mo. Hindi nakatulog si Senador Alab Sinukuan. Habang sumisikat ang araw sa malawak na bintana ng kanyang penthouse na tinatanaw ang buong lungsod ng Maharlika, ang isip niya ay kasing gulo ng trapiko sa ibaba. Nakabukas ang isang malaking flat screen TV sa kanyang harapan. Nakamute, pero malinaw na malinaw ang mga imahe. Ang kanyang mukha at ang mukha ni Amihan Dumagat. Ang mga litrato ay kuha kagabi. Malabo, kuha mula sa malayo. Pero sapat na para gumawa ng pinsala. Ang headline sa isang morning news program ay sumisigaw. Senador Alab Sinukuan namataan sa isang magarbong nightclub kasama ang isang misteryosong babae. Mariing itinikom ni Alab ang kanyang kamao nang lumabas sa screen ang mukha ng kanyang mortal na kaaway sa politika, si Kongresista Tadeo Malabanan. Nakakabahala, sabi ni Tadeo sa reporter. Ang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala. Ang isang lingkod bayan ay dapat maging ehemplo ng integridad. Hindi natin kailangan ng mga leader na nagpapakalunod sa mga makamundong pagnanasa. Hayop ka, Malabanan. Pinatay ni Alab ang TV. Ang galit ay umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi ito tungkol sa pagpunta niya sa bar. Pumunta siya roon para kausapin ang isang importanteng impormante, palihim. Pero sinira ng eksena ni Amihan ang lahat. At ngayon, ginagamit ito ni Tadeo para wasakin siya. Hindi niya hahayaang mangyari iyon, hindi na muli. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala. Isang batang Alab, nagtatago sa likod ng pinto habang naririnig ang kanyang inang humahagulgol. Ang kanyang ama, ang dating gobernador, isang taong tinitingala ng lahat, ay nasira. Nawasak ng isang pekeng sex scandal na kagagawan din ng pamilya Malabanan. Ang kahihiyan, ang mga bulong-bulungan, ang pagtalikod ng mga kaibigan, iyon ang pumatay sa kanyang ama. Hindi ako magiging katulad niya, isinumpa ni Alab sa sarili. Dudungisan ko ang pangalan ko, pero hindi sa paraan na gusto nila. Kinuha niya ang isang brown envelope sa kanyang mesa. Laman yon ang mabilisang background check na ipinagawa niya kay Amihan Dumagat kagabi. Nabasa na niya lahat. Ang kapatid na may cancer. Ang mga utang, ang dahilan kung bakit siya napilitang magtrabaho sa ibang bansa. Si Amihan Dumagat ay hindi bahagi ng plano, pero ngayon, siya na ang magiging solusyon. Isang desperadong solusyon sa isang desperadong sitwasyon. Sakto namang tumunog ang intercom. Sir, narito na po si Miss Dumagat. Papasukin mo siya. Ilang sandali pa, pumasok si Amihan sa kanyang opisina sa loob ng penthouse. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ibang-iba sa kasuotan nito kagabi. Ang buhok niya ay nakatali lang, kung hindi lang dahil sa mga pasa sa kanyang braso at sa pagod sa kanyang mga mata, mukha siyang isang ordinaryong dalaga. Pero alam ni Alab na wala ng ordinaryo sa buhay nilang dalawa simula kagabi. Maupo ka, sabi niya. Ang boses ay malamig at formal. Umupo si Amihan sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa. Ang mga kamay nito ay magkadaop sa kanyang kandungan at halatang kinakabahan. Nakita mo na siguro ang balita. Panimula ni Alab, walang paligoy-ligoy. Tumango si Amihan, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Oo po. Pasensya na po. Kung hindi dahil sa akin, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa na yon ng mga kaaway ko para sa'yo. Putol ni Alab. Pero ang tanong ngayon ay, kung paano natin ito aayusin? Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa at itinulak ito palapit kay Amihan. Basahin mo. Nag-aalinlangang kinuha ni Amihan ang folder at binuksan ito. Ito ay isang kontrata. Habang binabasa niya ang mga unang pahina, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ano? Ano to? Halos pabulong niyang tanong. Kasal? Magpapanggap tayong mag-asawa? Hindi lang tayo magpapanggap na mag-asawa. Pagtatama ni Alab, magpapakasal tayo sa papel.
Isang kasunduan para protektahan ang pangalan ko, para manahimik si Malabnan, para maniwala ang publiko na hindi ako isang playboy, kundi isang lalaking seryoso sa babaeng malapit ng pakasalan. Patuloy na binasa ni Amihan ang kontrata. Ang mga kamay ay nagsimulang manginig. Huminto ito sa isang particular na clause, Artikulo 4, kabayaran. Bilang kapalit ng kanyang serbisyo, sasagutin ng buo ni Senador Alab Sinukuan ang lahat ng gastusing medikal ni Hiraya Dumagat, kasama ng ngunit hindi limitado sa chemotherapy, operasyon at post-treatment care sa loob ng 6 na buwan na itatagal ng kontratang ito. Nakita ni Alab ang pagbabago sa mukha ni Amihan. Ang gulat ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay ng isang matinding sakit. Nakita niya ang digmaan sa loob nito. Ang dignidad laban sa pangangailangan. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Amihan. Ang boses ay basag. Dahil kailangan ko ng asawa para malinis ang pangalan ko. Diretsyong sagot ni Alab. At kailangan mo ng pera para mailigtas ang kapatid mo. Simple lang, Miss Dumagat. Isang business transaction. Pareho tayong may kailangan. Pareho tayong makikinabang. Matagal na hindi nagsalita si Amihan. Nakatitig lang ito sa kontrata. Nakita ni Alab ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mata nito. Tumama mismo sa papel kung saan nakasulat ang pangalan ni Hiraya. Dahan-dahan, kinuha nito ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang kamay nito, pero buo ang desisyon sa mga mata nito nang muli itong tumingin sa kanya. Pumirma ito sa ilalim ng kanyang pangalan. Pagkatapos, pinitiwan nito ang ballpen at tumayo. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Alab at sa unang pagkakataon, wala nang bakas ng takot doon. Ang nakita niya ay isang hindi matitinag na katatagan. Pumapayag ako, Senador. Pero tandaan mo to, huminga ito ng malalim. Binibili mo ang oras ko, hindi ang kaluluwa ko. Ang penthouse ni Senador Alab Sinukuan ay hindi isang tahanan. Isa itong museo. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Amihan habang hinihila niya ang kanyang luma at nag-iisang maleta sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Bawat tapak ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na lugar. Ang mga pader ay mataas. Pinalamutian ng mga abstract na painting na sigurado siyang mas mahal pa sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. Ang lahat ay kulay abo, itim at puti. Malamig. Walang litrato ng pamilya. Walang anumang personal na gamit na nagpapahiwatig na may taong totoong nakatira dito. Iyan ang magiging kwarto mo, sabi ni Alab mula sa kanyang likuran. Itinuturo ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Hindi man lang siya nito tinulungang buhati ng kanyang gamit. Nang ilapag ni Amihan ang kanyang maleta na may gasgas at luma na ang mga gulong, sa tabi ng isang mamahaling florera, bigla niyang naramdaman na hindi siya bagay sa lugar na yon. Ang kanyang maleta at siya ay parang dumi sa isang perpektong larawan. Pagpasok niya sa silid, lalo siyang namangha. Ito ay mas malaki pa sa buong apartment niya dati. May sarili itong banyo na may bathtub at isang walk-in closet na wala man lang siyang sapat na damit para punuin. Tumayo siya sa gitna ng silid. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa ibang planeta. Pagkalipas ng isang oras, tinawag siya ni Alab sa sala. Nakaupo na ito sa isang leather na sofa at sa lamesang salamin sa kanyang harapan ay may isang makapal na itim na binder. Ang unang aralin, sabi nito, ang tono ay parang isang propesor na magsisimula ng lecture. Ang ating kwento. Ibinigay nito sa kanya ang binder. Binuksan ito ni Amihan. Sa loob, ang mga pahina ay nakaprint na parang isang script ng pelikula. Ang ating pag-ibigan at timeline. Nakasulat doon ang isang pekeng kasaysayan kung paano sila nagkakilala sa isang charity event na hindi naman dinaluhan ni Amihan.
Ang kanilang unang date sa isang fine dining restaurant kung saan hindi pa siya nakakakain kailanman. Maging ang mga paborito nilang kanta at pelikula ay nakalista. Kailangan mong sauluhin yan, sabi ni Alab. Bawat detalye, itatanong yan ng media, itatanong yan ng mga tao. Hindi tayo pwedeng magkamali. Pakiramdam ni Amihan ay binubura ang kanyang totoong pagkatao at pinapalitan ng isang karakter sa isang dula. Hindi ba masyadong perpekto to? Mahina niyang tanong. Parang hindi ka pani-paniwala. Ang mga tao ay naniniwala sa gusto nilang paniwalaan. Sagot ni Alab, hindi natitinag. At gusto nilang maniwala sa isang magandang love story. Sumunod na araw, nagsimula ang kanilang training. Isang gabi, habang naghahapunan, binigyan siya ni Alab ng isang baso ng red wine. Hawakan mo! Utos nito. Hinawakan ni Amihan ang baso sa katawan nito tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Umiling si Alab. Mali. Lumapit ito. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Amihan. Sa halip, kumuha ito ng sarili niyang baso. Dito mo hahawakan, sa stem, para hindi uminit ang alak dahil sa temperatura ng kamay mo. Ipinakita nito ang tamang paraan. Ginaya ni Amihan, pero pakiramdam niya ay isa siyang batang tinuturuan kung paano gumamit ng kutsara. Ang kahihiyan ay gumapang sa kanyang pisngi. Ang mga hapunan nila ay laging tahimik. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa kahoy. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos. Sa mga sandaling iyon, ang isip ni Amihan ay lumilipad kay Hiraya. Kinukwento niya sa kapatid sa kanyang isip ang lahat ng nangyayari. Bunso, kung nakikita mo lang si ate ngayon. Isang gabi, habang nag-aabot ng isang pitsel ng tubig, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila gumapang sa braso ni Amihan. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Nag-angat siya ng tingin at nakita niyang ganoon din si Alab. Bahagyang nagulat, ang mga mata ay nakatitig sa kamay nilang naglapat. Pareho silang hindi nagsalita. Mabilis na ibinalik ni Alab ang atensyon sa kanyang pagkain, pero nakita ni Amihan ang bahagyang pamumula ng kanyang mga tainga. Sa gitna ng isa na namang tahimik na hapunan, biglang tumunog ang intercom. Sinira ang katahimikan. "Sir, emergency po sa telepono," sabi ng boses ng kanyang assistant, si Miguel. Halatang nag-aalala ito. Tumayo si Alab at sinagot ang tawag sa kabilang kwarto. Naiwan si Amihan sa mesa, mag-isa. Pagbalik ni Alab, iba na ang kanyang mukha. Ang karaniwang kontroladong ekspresyon ay napalitan ng matinding tensyon. Pumasok si Miguel sa dining hall, namumutla at nagmamadali. May hawak na tablet. "Senador," sabi ng assistant. Humihingal. Si Kongresista Malabanan. Humilingi siya ng isang live joint interview sa Primetime News. Humigpit ang hawak ni Alab sa likod ng silya. Joint interview? Para saan? Ipinakita ni Miguel ang screen ng tablet kay Alab. Para daw, ipakilala ninyo sa buong bansa ang iyong mapapangasawa. Nanigas si Amihan sa kanyang upuan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. "Kailan?" Mariing tanong ni Alab. Huminga ng malalim si Miguel bago sumagot. "Bukas na po ng gabi." Ang green room ng TV station ay kasing lamig ng isang morgue. Ito ang pakiramdam ni Senador Alab Sinukuan habang pinapanood niya si Amihan na tinitingnan ang sariling refleksyon sa salamin. Inayusan ito ng makeup artist ng network. Binigyan ng isang simple pero eleganteng damit. Sa unang tingin, mukha itong kalmado. Pero nakita ni Alab ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Ganoon din siya. Sanay si Alab sa mga interview, sa mga debate, sa titig ng mga kamera. Pero iba ito. Ngayong gabi, hindi lang ang kanyang plataporma ang nakasalalay, kundi ang buong pundasyon ng kasinungalingang maingat niyang binuo. 5 minuto,
Anunsyo ng isang staff. Tumayo si Alab at inayos ang kanyang kurbata sa pang-10 beses. Handa ka na ba? Tanong niya kay amihan. Tumangulang ito, hindi nagsasalita. Basta, sundin mo lang ang script, paalala niya. Huwag kang sasagot sa hindi mo alam. Ako na ang bahala. Tumingin ka lang sa akin. Nang tawagin na sila papunta sa studio, naramdaman ni Alab ang paglamig ng kanyang palad. Pagpasok nila sa set, sinalubong sila ng nakakasilaw na ilaw. 3 silya ang nakaayosan sa gitna, kaharap ang batikang host na si Mila Barrios. At sa isang silya, nakaupo na ang ahas na naghihintay sa kanila. Si Kongresista Tadeo Malabanan, nakangisi mula tenga hanggang tenga. Senador, Miss Dumagat, welcome! Bati ni Mila, pilit na pinapakita ang profesionalismo. Umupo sila Alab at amihan. Sa ilalim ng mesa, nakita ni Alab na pinipiga ni amihan ang sariling mga kamay sa kanyang kandungan. Let's get straight to the point, simula ni Mila. Senador Sinukuan, nitong mga nakaraang araw, kayo po ang naging sentro ng kontrobersya. Ngayon, kasama ninyo ang babaeng sinasabing dahilan daw nito. Sino po ba si Miss Amihan Dumagat sa buhay ninyo? Huminga ng malalim si Alab. Ito na yon. Mila, salamat sa pagkakataon. Si Amihan ay hindi lang basta isang babae sa buhay ko. Siya ang magiging asawa ko. Nagsimula ang bulungan mula sa mga crew. Ngumiti si Mila. Halatang nakuha ang scoop na gusto niya. Pero si Tadeo, tumawa lang ng mahina. Ang bilis naman yata, Senador. Sabat ni Tadeo, ang boses ay puno ng pang-uuyam. Kailan lang ay laman kayo ng mga bar, ngayon ay ikakasal na. Isang napakagandang kwento. Sana lang ay totoo. Bago pa makasagot si Alab, ibinaling ni Tadeo ang tingin kay amihan. Ang mga mata nito ay parang sa isang buwitreng nakatingin sa kanyang biktima. Miss Dumagat, sabi ni Tadeo, ang bawat salita ay may lason. Sabihin mo nga sa amin, ano ang nakita ng isang simpleng babaeng tulad mo sa isang makapangyarihang politiko? Ang kanyang karisma o ang kanyang kaban ng yaman? Nanigas si Alab. Ito ang atake. Ito ang patibong. Akma na sana siyang sasalag para kay amihan, pero naunahan siya nito. Huminga ng malalim si amihan. Sa unang pagkakataon, tumingin ito ng diretsyo, hindi kay Tadeo, kundi sa main camera na para bang kinakausap nito ang bawat isang manonood sa kanilang mga tahanan. Kongresista, panimula niya, ang boses ay mahinahon pero matatag. Hindi ko po nakita ang isang senador nung una kaming nagkita. Hindi ko rin po nakita ang yaman niya. Nagkaroon ng katahimikan sa studio, maging si Alab ay napigil ang paghinga. Diyos ko, anong ginagawa niya? Wala to sa script. Nagpatuloy si amihan. Ang nakita ko po ay isang lalaking pagod. Isang gabi na abutan ko siyang nagbabasa sa kanyang opisina. Hating gabi na. Akala ko, mga batas o report ang binabasa niya. Pero mga sulat pala. Mga sulat mula sa mga ordinaryong mamamayan na humihingi ng tulong. Gulat na napatingin si Alab sa kanya. Totoong ginagawa niya iyon. Pero paano? May isang sulat doon mula sa isang ina na may anak na may sakit. Patuloy ni amihan at biglang nagkaroon ng totoong emosyon sa kanyang boses. At nakita ko po kung paano niya binasa iyon, kung paano siya nag-alala, na para bang sarili niyang pamilya ang nasa panganib. Doon ko po nalaman na ang puso niya ay mas malaki pa sa posisyon niya at iyon po ang minahal ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni amihan. Hindi ito OA. Ito ay saktong-sakto para maging kapani-paniwala. Natulala ang buong studio. Si Mila Barrios ay halatang naantig. Si Tadeo Malabanan ay natikom ang bibig, walang masabi. At si Alab ay hindi makapaniwala. Ang kwento ay isang perpektong kasinungalingan. Pero ang emosyon, ang paraan ng pagkakasabi nito ay parang totoo. Mas totoo pa sa script na ginawa niya.
Sa ilalim ng mesa, sa isang iglap ng instinct na hindi niya maintindihan, hinawakan niya ang kamay ni Amihan. Ang balat nito ay malamig, pero hinigpitan niya ang hawak, nagbibigay ng lakas. At sa hindi inaasahang paraan, kumukuha rin ng lakas mula dito. Ang interview ay natapos nang hindi na halos nakapagsalita si Tadeo. Ang huling shot ng kamera ay sa kanilang dalawa, magkahawak kamay. Pagbalik nila sa sasakyan, ang katahimikan ay bumalot muli sa kanila. Pero hindi na ito ang malamig na katahimikan ng dati. Ito ay puno ng mga salitang hindi masabi. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa TV station, hindi na napigilan ni Alab. Tumingin siya kay Amihan na nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Yung mga sinabi mo, panimula ni Alab, ang boses ay bahagyang paos. Wala yon sa script. Bakit? Matagal bago sumagot si Amihan. Hindi ito lumingon sa kanya. Ang refleksyon ng mukha nito sa salamin ng bintana ay malungkot. Dahil kahit sa loob ng isang kasinungalingan, halos pabulong nitong sabi, gusto kong makahanap ng kahit kaunting katotohanan. Ilang araw ang lumipas mula nang matapos ang interview. Ngunit ang mga salitang binitawan ni Amihan ay patuloy na umuulit sa isipan ni Senador Alab Sinukuan. Ang puso niya ay mas malaki pa sa posisyon niya. At iyon po ang minahal ko. Isang kasinungalingan, alam niya. Pero ang paraan ng pagkakasabi nito, ang sincerity sa kanyang mga mata, ay tumagos sa pader na matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Dahil doon, nagsimula siyang magmasid. Hindi na niya tinitingnan si Amihan bilang isang babaeng kasama sa isang business deal. Tinitingnan na niya ito ngayon bilang isang palaisipan. Sino ba talaga ang babaeng ito? Paano niya nagagawang maging mahina at malakas sa iisang pagkakataon? Paano niya nagagawang bumuo ng isang perpektong kasinungalingan na may bahid ng katotohanan? Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya mula sa kanyang silid para kumuha ng tubig. Ang buong penthouse ay madilim, maliban sa isang maliit na ilaw na nagmumula sa table lamp sa sala. At doon, nakita niya si Amihan. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa sofa, yakap ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang kandungan ay isang luma at sira-sirang notebook. Hawak niya ang isang ballpen at mabilis itong gumagalaw sa ibabaw ng papel. Hindi siya napansin ni Amihan. Ang buong atensyon nito ay nasa kanyang ginagawa. Ang mukha nito ay seryoso. Ang labi ay bahagyang nakakagat sa konsentrasyon. Mayroong isang apoy, isang matinding damdamin sa paraan ng kanyang pagsusulat na ngayon lang nakita ni Alab. Hindi ito ang sayaw na pilit. Hindi ito ang ngiting peke. Ito ay totoo. Tumayo si Alab doon sa dilim. Pinapanood lang siya. Anong sinusulat niya? Isang diary? Isang liham? Nagpasya siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Nang malapit na siya, narinig niya ang paggalaw nito. Amihan? Nagulat si Amihan. Sa isang mabilis na kilos, isinara nito ang notebook at itinago sa kanyang likuran na para bang nahuli itong gumagawa ng isang krimen. Sa senador? Sabi nito, halatang nagulat. Gising pa po pala kayo. Hindi ako makatulog, sabi ni Alab, na upo sa sofa sa likuran nito. Ikaw, anong ginagawa mo? Wala. Nagpapalipas lang ng oras, sagot nito, umiiwas ng tingin. Tinitigan ni Alab ang notebook na pilit nitong itinatago. Sa gilid nito, nakita niya ang isang maliit na drawing, isang lumang pluma o quill pen. Hindi niya ito pinansin. Mukha kang seryoso sa sinusulat mo, sabi ni Alab. Naalala ko tuloy ang isang tao. Napalingon sa kanya si Amihan. Ang mga mata ay nagtatanong. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Alab ang kagustuhang magkwento. Siguro dahil sa katahimikan ng gabi,
O siguro dahil sa unang pagkakataon, gusto niyang may makaalam. Noong nasa kolehiyo ako, panimula niya, nalilito ako. Hindi ko alam kung gusto ko bang sundan ang yapak ng tatay ko sa politika. Ang dami kong galit, ang dami kong pagdududa. Nakinig lang si Amihan, pero nakita ni Alab ang pagbabago sa postura nito. Naging mas alerto ito. Tapos, isang araw, may pinabasa sa akin ng kaibigan ko. Isang blog, isang anonymous na blog. Ang pangalan niya, Ang Pluma ng Pag-asa. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Alab ang isang bahagyang panginginig sa kamay ni Amihan na nakahawak sa ballpen. Hindi ko alam kung sino ang nagsusulat. Pagpapatuloy ni Alab, ang mga mata ay tila nakatingin sa malayo, inaalala ang nakaraan. Pero ang mga salita niya, binago ako. Sinabi niya na ang pag-asa ay hindi isang kandila na nauubos, kundi isang apoy na nagsisimula sa isang maliit na siklab. Sinabi niya na ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa Senado, kundi sa puso ng bawat Pilipino na nangangarap. Bumuntong hininga si Alab. Dahil sa kanya, pumasok ako sa law school. Dahil sa kanya, tumakbo ako bilang senador. Siya ang nagbigay sa akin ng direksyon noong nawawala ako. Natahimik sila pareho. Tumingin si Alab kay Amihan na ngayon ay nakayuko, nakatitig sa sahig. Ang mga buko ng daliri nito na nakahawak sa ballpen ay puting-puti na sa higpit ng pagkakapit. Sayang nga lang, malungkot na sabi ni Alab. Bigla na lang siyang tumigil sa pagsusulat. Nawala na lang na parang bula. Hanggang ngayon, hindi alam kung sino siya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, tumingin si Alab sa kawalan. Ang boses ay puno ng sensiridad at panghihinayang. Sana makilala ko ang nagsulat noon para lang makapagpasalamat sa kanya. Hindi sumagot si Amihan. Dahan-dahan itong tumayo. Yakap-yakap pa rin ang notebook sa kanyang dibdib. Hindi ito tumingin kay Alab, ngunit bago ito tuluyang tumalikod para pumasok sa kanyang silid, nakita ni Alab ang kislap sa mga mata nito. Hindi ito kislap ng saya. Ito ay kislap ng mga luhang pilit na pinipigilan. Ang mga salita ni Alab ay parang isang multo na bumubulong sa isipan ni Amihan gabi-gabi. Sana makilala ko ang nagsulat noon para lang makapagpasalamat sa kanya. Sa tuwing maaalala niya iyon, mahigpit niyang niyayakap ang kanyang luma at kupas na notebook. Ang pluma ng pag-asa. Dati, ito ang kanyang mundo. Ang kanyang paraan para huminga. Ngayon, isa na itong sikretong nakakadena sa kanyang puso. Paano niya aaminin sa lalaking hinahangaan ang kanyang sinusulat na ang manunulat na yon ay ang siya ring babaeng sumasayaw sa entablado para sa pera? Ang dalawang pagkatao, ang manunulat at ang mananayaw, ay naglalaban sa loob niya. At sa bawat araw na kasama niya si Alab, mas lalong lumalaki ang takot na malaman nito ang lahat. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. One new message. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay biglang kumabog na parang tambol. Kamusta ka na? Starlight, ang ganda mo pa rin sa TV, pero mas maganda ka sa personal, lalo na sa stage. Naaalala mo pa ba? May video ako. Baka gusto mong bilhin? Nanlamig ang buo niyang katawan. Starlight, iyon ang screen name niya sa Elysium Lux Bar. Sino ito? Paano nakuha ang numero niya? Sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe, mga malalabong litrato niya habang sumasayaw. Isang maikling, malabong video clip. 100,000. Bukas, kung ayaw mong mapanood to ng mahal mong senador sa balita. Ang paghinga ni Amihan ay naging mabilis at mababaw. Si Tadeo. Siguradong si Tadeo, malabanan ang may kagagawan nito. Ginagamit nito ang mga dating kasamahan niya para sirain siya, para sirain si Alab.
Ang unang instinct niya ay sabihin kay Alab. Tumakbo sa kanya. Humingi ng tulong. Pero isang imahe ang pumigil sa kanya. Ang mukha ni Alab na puno ng paghanga habang kinukwento ang pluma ng pag-asa. At pagkatapos, ang mukha nito na puno ng pandidiri kapag nalaman nito ang baho ng kanyang nakaraan. Hindi niya kaya. Ito ay sarili niyang dumi. Siya ang dapat maglinis nito. Nag-reply siya. Saan? Kinabukasan palihim siyang lumabas ng penthouse. Sinabi niyang bibisitahin niya ang isang kaibigan. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang ipon. Ang perang dapat sana ay para sa mga gamot ni Hiraya kung sakaling magkaroon ng emergency. Ang puso niya ay dinudurog sa bawat hakbang. Sa isang madilim na eskinita, sa likod ng isang abalang palengke, nakipagkita siya sa lalaki. Isang dating bouncer sa bar. Kinuha nito ang sobre ng pera, tinawanan siya, at iniwan siyang nanginginig sa takot at kahihiyan. Pagbalik niya sa penthouse, pakiramdam niya ay naligo siya sa putik. Sinalubong siya ni Alab sa may pintuan. Nakakunot ang noo nito. Ang mga mata ay matalas na sumusuri sa kanya. Saan ka galing? Tanong nito. Ang boses ay hindi nagtatanong, kundi nag-uusig. Sa kaibigan ko lang. Pagsisinungaling niya, hindi makatingin sa mga mata nito. Anong pangalan ng kaibigan mo? Saan siya nakatira? Sunod-sunod na tanong ni Alab. Namumutla ka, amihan, at nanginginig ka. Pagod lang ako. Pilit niyang sabi. Sinusubukang lampasan ito, pero hinarangan siya ni Alab. Huwag mo akong gawing tanga, sabi nito. Ang boses ay mababa, pero may diin. Ang kasunduang ito ay may isang patakaran. Walang lihim na sisira sa atin. Ano mang ginagawa mo ngayon, apektado ako. Problema ko to. Kaya kong ayusin. Sigaw ni amihan. Ang pader na kanyang binuo ay nagsimulang gumuho. Problema mo? Kapag kumalat ang problema mo, problema na nating dalawa. Galit na sagot ni Alab. Hindi na lang ito tungkol sa'yo, amihan. Paano kung may nakakita sa'yo? Paano kung sinusundan ka na pala ng mga tao ni Malabanan? Natahimik si amihan. Hindi niya naisip iyon. Puno ng frustrasyon, tinalikuran siya ni Alab. Pumasok si amihan sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto at doon humagulgol ng walang tunog. Maya-maya, para kumalma, tinawagan niya si Hiraya. Mahina ang boses ng kapatid sa kabilang linya, halatang nanghihina dahil sa gamot. Ate, kamusta? Okay lang ako, bunso. Ikaw ang kamustahin ko, sabi ni amihan. Pilit na pinapasaya ang boses. Okay lang din? Inaantok. Sabi ni Hiraya, ang boses ay tila panaginip. Ate, yung pluma mo, huwag mong isusuko yon. Para sa akin. Natigilan si amihan. Hiraya, anong sinasabi mo? Pero mahina na lang na paghinga ang kanyang narinig. Nakatulog na ang kapatid niya. Sa labas ng kanyang silid, napahinto si Alab. Papunta sana siya para kausapin muli si amihan. Marahil para humingi ng tawad sa pagsigaw niya. Ngunit narinig niya ang huling sinabi nito sa telepono. Pluma, ang salitang yon. Ang drawing sa notebook. Ang biglaang pagbabago ng emosyon ni amihan. Noong nagkwento siya tungkol sa blog, hindi niya pa maintindihan, pero mayroon siyang nararamdamang hindi tama. Kinagabihan, hindi na natiis ni Alab. Kinatok niya ang pinto ng kwarto ni amihan. Pagbukas nito, nakita niya ang namumugto nitong mga mata. Hinarap niya ito. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapilit na pangangailangan na malaman ang totoo. Ano ang itinatago mo sa akin, amihan? Mahinahon, pero mariin niyang tanong. May kinalaman ba to sa pinuntahan mo kanina? Umiling si amihan, nanginginig ang mga labi. Wala. Huwag ngayon, amihan. Tapusin na natin to, sabi ni Alab, lumapit ng isang hakbang. Sabihin mo sa akin,
Humakbang paatras si Amihan, napasandal sa pader. Sabihin mo sa akin, pag-uulit ni Alab, ang boses ay mas may diin na ngayon bago pa si Tadeo Malabanan ang magsabi sa buong mundo. Hindi na kinaya ni Amihan. Sa harap ng matalim na titig ni Alab, ang pader na matagal niyang binuo ay tuluyang gumuho. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na bumagsak. May nan-blackmail sa akin. Halos pabulong niyang pag-amin. Ang boses ay nanginginig. Isang matalim na paghinga ang pinakawalan ni Alab. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng hinala, ay biglang nag-alab sa galit. Hindi galit sa kanya, kundi galit para sa kanya. Sino? Isang bouncer. Sa dati kong trabaho. Humihikbing sagot ni Amihan. May video daw siya. Humingi siya ng pera. Binigyan ko na siya kanina. Ang kamao ni Alab ay kumuyom sa kanyang tagiliran. Binigyan mo? Nag-iisa kang pumunta doon? Amihan, alam mo ba kung gaano kapanganib ang ginawa mo? Hindi na ito pagsigaw ng isang amo sa kanyang empleyado. Ito ay sigaw ng isang taong nag-aalala. Wala akong pagpipilian, ganti ni Amihan. Ang sakit at takot ay sumabog na rin sa wakas. Ayokong malaman mo. Ayokong makita mo kung gaano ako. Kadumi. Ayokong mandiri ka sa akin tulad ng pandidiri ko sa sarili ko. Natigilan si Alab sa kanyang sinabi. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Gulat, sakit at pagsisisi. Hindi, mahinang sabi ni Alab. Hindi ako nandidiri sa'yo. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Amihan. Naririnig ko sa boses mo, sa paraan ng pagtingin mo sa akin. Isa lang akong bayarang mananayaw sa paningin mo. Isang problema na kailangan mong ayusin. Hindi yan totoo. Ganti ni Alab. Ang boses ay tumaas na rin. Nagalit ako dahil inilagay mo ang sarili mo sa panganib. Nagalit ako dahil hindi ka nagtiwala sa akin. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi mo ba naiintindihan? Sa ilalim ng kontratang ito, responsibilidad kita. Responsibilidad? O isang abala? Mapait na tanong ni Amihan. Ang mga salitang yon ay tila sumampal kay Alab. Humakbang siya paatras, na para bang nasaktan. Tumingin siya kay Amihan, at sa isang iglap, ang lahat ng galit ay nawala. Napalitan ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Amihan sa kanya dati. Isang purong, hindi nakamaskarang kalungkutan. Hindi ka isang abala, sabi niya. Ang boses ay biglang kumalma at naging malumanay. Amihan, hindi ka. Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Tinalikuran niya si Amihan at kinuha ang kanyang susi at cellphone. Saan ka pupunta? Kinakabahang tanong ni Amihan. Aayusin ko to, sabi ni Alab, hindi lumilingon. Dito ka lang, huwag kang aalis. At umalis siya, iniwan si Amihan na nakatayo doon, nanginginig at gulong-gulo ang isip. Ang sumunod na 2 oras ang pinakamahabang 2 oras sa buhay ni Amihan. Naglakad siya pabalik-balik sa sala, yakap-yakap ang sarili. Paano aayusin ni Alab ito? Sasaktan ba niya ang lalaki? Magkakaroon ba ng gulo? Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, halos mapatalon siya. Pumasok si Alab. Ang kanyang suit ay bahagyang gusot. Ang buhok ay medyo gulo. May maliit na galos sa kanyang panga. Alab, sigaw ni Amihan. Tumakbo palapit sa kanya. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Sinuri niya ang mukha nito, ang mga kamay, ang braso. Ang takot para sa sarili ay napalitan ng matinding pag-aalala para sa kanya. Okay lang ako, sabi ni Alab. Hinawakan ang mga kamay ni Amihan para pigilan ito. Wala na ang video. Wala na ang problema. Hindi ka na niya guguluhin pa. Hindi na nagtanong si Amihan kung paano. Ang mahalaga
ay ligtas si Alab. At sa realisasyong yon, ang lakas na kanina pa niya pinanghahawakan ay biglang nawala. Napahagulgol siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa relief. Umiyak siya para sa lahat. Sa kahihiyan, sa panganib, sa pagod, at sa pasasalamat na ligtas ang lalaking nasa harap niya. Shh! Tahan na, sabi ni Alab. Ang boses ay malambing. Tapos na. Pero hindi tumahan si Amihan. Patuloy lang siya sa pag-iyak. At doon, sa gitna ng sala, sa ilalim ng malamlam na ilaw, isang bagay ang nagbago. Amihan, sabi ni Alab. Nag-angat ng tingin si Amihan. Ang muka ay basang-basa ng luha. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ni Alab, wala na ang senador, wala na ang amo. Ang nandoon ay isang lalaki lang, nakatingin sa isang babae na inaalala niya. Dahan-dahan, itinaas ni Alab ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Amihan. Pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Ang paghaplos ay magaan, magalang, at puno ng pakiramdam. Hindi napigilan ni Alab ang sarili. Hinila niya si Amihan palapit sa kanya. Isinubsob ang kanyang mukha sa leeg nito at nilanghap ang kanyang amoy. "Huwag mo nang uulitin yon," bulong niya. Ang boses ay nanginginig. "Huwag mo na akong pag-alalahin ng ganito." At bago pa man makapag-react si Amihan, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha, tinitigan ang mga labi ni Amihan, at hinalikan ito. Hindi ito isang halik para sa mga kamera. Hindi ito bahagi ng script. Ito ay marahan sa simula, isang pagtatanong. Pagkatapos, nang hindi tumutol si Amihan, lumalim ito. Naging desperado, puno ng lahat ng emosyon na hindi nila masabi sa isa't isa. Ang galit, ang pag-aalala, ang frustrasyon, ang pagkalito, at isang damdamin na pareho nilang hindi pa handang pangalanan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Ang kanilang mga noo ay magkadikit. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, mas makapal at mas mabigat kaysa dati. Si Alab ang unang nagsalita. Ang boses ay halos isang bulong, puno ng pagkamangha at pagkalito sa sariling ginawa. "Yan," sabi niya, humihinga pa rin ng malalim. "Wala yan sa kontrata." Ang umaga pagkatapos ng halik ay puno ng hindi nabibigkas na mga salita. Nagkasalubong sila sa kusina. Isang mabilis na magandang umaga na halos pabulong. Isang pag-iwas ng tingin habang kumukuha ng kape. Ang espasyo sa pagitan nila na dati ay puno lang ng formalidad, ngayon ay kargado na ng isang kuryenteng pareho nilang nararamdaman, ngunit parehong takot na hawakan. Nagpaalam si Alab na may maagang meeting sa Senado. Nagkulong naman si Amihan sa kanyang silid. Ang halik. Patuloy itong umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang lambot ng mga labi ni Alab, ang init ng kanyang hininga, ang desperasyon sa kanyang mga kamay. Wala yan sa kontrata. Para takasan ang sariling isip, nagpasya siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit. Kinuha niya ang ilang mga libro na dinala niya at inilagay sa isang maliit na bookshelf sa sala. Gusto niyang magkaroon ng kahit isang maliit na bahagi ng lugar na yon na parang sa kanya. Samantala, sa Senado, hindi makapag-focus si Alab. Ang memorya ng halik ay nakatatak sa kanyang labi. Ang pakiramdam ng buhok ni Amihan sa kanyang mga daliri. Ang lasa ng mga luha nito na nahaluan ng tamis. "Ano ba ang ginawa ko?" tanong niya sa sarili. Sinira ko ang sarili kong patakaran. Pinutol niya ang kanyang meeting ng maaga. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang kausapin si Amihan. Kailangan nilang ayusin o kahit man lang pangalanan kung ano ang nangyari sa pagitan nila. Pag-uwi niya, nakita niyang wala si Amihan sa sala. Pero napansin niya ang mga libro sa bookshelf, mga libro ng tula, ng mga klasikong nobela. Lumapit siya para tingnan. Sa tabi ng mga libro, may isang maliit na tumpok ng mga lumang notebook.
Ang mga notebook ni amihan, kukunin na sana niya ang isa para ilipat sa mas maayos na lugar nang biglang nadulas ang mga ito mula sa makinis na ibabaw ng estante. Kumalat ang mga notebook sa sahig. Damn it! Bulong niya sa sarili. Lumuhod siya para pulutin ang mga ito. Isa, dalawa, tatlo. At pagkatapos, ang ikaapat. Ang pinakaluma, ang pinakakupas. Bumagsak ito na nakabukas. At doon, nakita niya. Hindi niya sinasadyang basahin. Pero ang sulat kamay ni amihan ay malaki at malinaw. Isang talata ang agad na tumalon sa kanyang mga mata. Hindi na susukat ang pag-asa sa laki ng liwanag na ibinibigay nito, kundi sa tapang nitong magpatuloy na magniningning kahit sa pinakamadilim na gabi. Natigilan si Alab. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang mga salitang iyon, ang mga eksaktong salitang iyon. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang notebook. Ito ang pinakaunang entry sa blog ng Ang Pluma ng Pag-asa. Ang entry na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Mabilis niyang binuklat ang iba pang mga pahina. Naroon lahat. Ang mga tula, ang mga sanaysay, ang mga salitang isinaulo niya na naging kanyang mantra sa loob ng maraming taon. At sa huling pahina ng notebook, nakita niya ito, ang isang pamilyar na drawing, ang simbolo na ginamit ng blogger sa kanyang website, ang pluma. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang pag-ibig ni amihan sa mga libro, ang husay nitong magsalita sa interview, ang paraan ng pagsusulat nito tuwing gabi, ang mga salitang sinabi ni Hiraya sa telepono, "Ate, yung pluma mo?" Siya, hindi maaari. Ang babaeng hinanap niya sa loob ng maraming taon. Ang inspirasyon niya, ang misteryosong manunulat na nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay ang babaeng kasama niya sa iisang bubong, ang babaeng inakala niyang isang simpleng mananayaw, ang babaeng hinalikan niya kagabi. Ang pinto ng penthouse ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si amihan. May dalang maliit na paper bag ng groceries, medyo humihingal. "Ay, nandito ka na pa." Natigil siya sa pagsasalita nang makita niya si Alab. Nakaluhod ito sa sahig, hawak-hawak ang kanyang pinakaiingatang sikreto. Ang mukha ni Alab ay isang maskara ng absolutong pagkabigla, pagkalito, at isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang matinding pagkamangha. Nabitawan ni amihan ang kanyang pinamili. Ang mga mansanas ay gumulong sa sahig, pero walang sino man sa kanila ang gumalaw. Dahan-dahang itinaas ni Alab ang kanyang tingin mula sa notebook patungo sa mga mata ni amihan. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay nanginginig at puno ng hindi makapaniwalang pagtanaw. "Ikaw," bulong niya. "Ikaw pala. Sa lahat ng panahon, ikaw pala." Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Nakatayo lang si amihan malapit sa pinto na para bang na-freeze sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mansanas na gumulong sa sahig ay tila mga testigo sa eksenang nagaganap. Si Alab naman ay nanatiling nakaluhod. Ang mga mata ay hindi maalis sa kanya. Hawak pa rin ang kanyang lumang notebook na parang isang sagradong bagay. "Ikaw pala." Ang dalawang salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni amihan. Ito na. Katapusan na. Wala nang taguan. Wala nang kasinungalingan. Dahan-dahan, yumuko si amihan para pulutin ang mga mansanas, hindi para ayusin ang kalat, kundi para may ibang pagtuunan ng pansin, para iwasan ang titig ni Alab na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. "Amihan," sabi ni Alab, ang boses ay mahinahon na ngayon, pero may bigat pa rin. "Tumingin ka sa akin." Nanginginig. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap dito. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Handa na siya sa kahit ano. Sa galit, sa pandidiri,
sa pagtataboy. Pero hindi galit ang nakita niya sa mukha ni Alab. Dahan-dahang tumayo si Alab. Lumakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabagal at may pag-iingat na para bang lumalapit siya sa isang sugatang hayop na takot tumakbo. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Alab. Ang boses ay puno ng pagkalito, hindi ng panunumbat. Paano? Basag ang boses ni Amihan. Paano ko sasabihin na ang manunulat na hinahangaan mo ay siya ring babaeng nakita mo sa entablado ng isang bar? Na ang pluma ng pag-asa ay kailangang ibenta ang sarili para lang mabuhay? Isang luha ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Nahihiya ako, Alab. Nahihiya ako sa kung sino ako. Sa kung ano ang kailangan kong gawin. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Hinintay niya ang paghuhusga. Pero sa halip, ang naramdaman niya ay ang marahang paghaplos ng mga daliri ni Alab sa ilalim ng kanyang baba. Inaangat ang kanyang mukha para magtama. Muli ang kanilang mga mata. Nahihiya, sabi ni Alab. Ang boses ay halos isang bulong. Amihan, paano ako mandidiri sa'yo? Paano ako magagalit? Huminga siya ng malalim. Habang tinitingnan kita ngayon, ang tanging nakikita ko lang ay ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Natulala, si Amhan, hindi ito ang inaasahan niya. Isinuko mo ang pangarap mo. Pagpapatuloy ni Alab, ang hinlalaki nito ay marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Tiniis mo ang kahihiyan. Tinalikuran mo ang bagay na pinakamamahal mo para lang iligtas ang kapatid mo. Hindi iyan kaduwagan, Amihan. Hindi iyan karumihan. Iyan ang pinakadalisay na klase ng pag-ibig. Ang lahat ng pader na binuo ni Amihan sa paligid ng kanyang puso, ang takot, ang kahihiyan, ang pagdududa sa sarili, ay sabay-sabay na gumuho. Napahagulgol siya. Isang iyak na hindi na niya pinigilan. Isang iyak ng sakit at, sa wakas, ng kaluwagan. Niyakap siya ni Alab. Hindi ito ang yakap ng pag-aalala, tulad ng dati. Ito ay isang yakap na puno ng pag-unawa, ng pagtanggap, ng paghingi ng tawad sa lahat ng hindi niya nakita noon. Patawarin mo ako, bulong ni Alab sa kanyang buhok. Patawarin mo ako kung kahit minsan, pinaramdam ko sa iyo na mas mababa ka. Patawarin mo ako dahil nabulag ako sa kontrata, sa politika, sa pangalan ko. At hindi ko nakita ang taong nasa harapan ko mismo. Humiwalay siya sa yakap at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Amihan. Makinig ka sa akin, sabi niya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng damdamin. Nang una kitang makilala, ang nakita ko ay isang problema. Nang iligtas kita, ang nakita ko ay isang responsibilidad. Nang halikan kita, ang nakita ko ay isang tukso. Huminga siya ng malalim, tila kinukuha ang lahat ng lakas ng loob sa buong mundo. Pero ngayon, habang nakatayo ka sa harapan ko, alam ko na kung sino ang tunay na nakikita ko. Sino? Mahinang tanong ni Amihan. Ngumiti si Alab, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Nakikita ko ang aking inspirasyon at nakikita ko ang babaeng mahal ko. Ang tatlong salitang iyon, ang babaeng mahal ko, ay tumago sa puso ni Amihan na parang musika. Hindi na niya napigilan ang sarili. Siya naman ngayon ang gumawa ng unang hakbang. Itinukod niya ang kanyang sarili at hinalikan si Alab. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng pagtanggap, at ng pag-amin sa nararamdaman na matagal na rin niyang itinatago. Niyakap nila ang isa't isa sa gitna ng sala, sa gitna ng mga nagkalat na mansanas, sa gitna ng katotohanang sa wakas ay nagpalaya sa kanila. Ang kontrata, ang kasinungalingan, lahat ng iyon ay nawala. Ang natira na lang ay 2 taong nagkakilala sa dilim at sa wakas ay natagpuan ng liwanag sa piling ng isa't isa. Ngunit habang magkayakap sila, ang isang pamilyar na tunog ay biglang sumira sa kanilang sandali.
Ang cellphone ni Alab. Nagriring ito nang walang tigil. Nang una ay binaliwala niya ito. Pero sa tindi ng pagring, alam niyang importante ito. Humiwalay siya ng bahagya kay amihan at kinuha ang telepono. Pagtingin niya sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang chief of staff, si Miguel. Miguel, anong? Senador! Ang sigaw sa kabilang linya ay puno ng panik. Buksan mo ang TV, kahit anong news channel. Bilisan mo! Naguguluhang kinuha ni Alab ang remote at binuksan ng malaking TV. Ang unang bumungad sa kanila ay ang mukha ni Tadeo Malabanan sa isang biglaang press conference. At sa likod ni Tadeo, sa isang malaking screen, ay isang pamilyar na imahe. Isang malaki at malinaw na litrato ni amihan na sumasayaw sa entablado ng Elysium Lux Bar. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Para kay Senador Alab Sinukuan, ang tanging gumagalaw lang ay ang mga imahe sa TV screen, ang mga litrato ni amihan, ang mga video. Malinaw, hindi malabo. Mga kuha mula sa iba't ibang anggulo. Ang ilan ay habang sumasayaw siya, ang iba ay habang nakikipag-usap sa mga customer, pinagtagpi-tagpi para bumuo ng isang madumi at malisyosong kwento. Mga kababayan, sigaw ni Tadeo Malabanan sa screen. Ang mukha ay nagpapanggap na puno ng moral na galit. Ito ba ang babaeng nais ipakilala sa atin ni Senador Sinukuan? Isang hostess, isang babaeng bayaran na ginamit ang kanyang katawan para akitin at itrap ang isang lingkod bayan? Ito ay isang kahihiyan sa institusyon ng Senado. Bawat salita ni Tadeo ay parang lason na tumatagos sa balat ni Alab. Tumingin siya kay amihan. Nakatayo lang ito doon, nakatingin sa screen, pero ang mga mata ay blangko. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang maputlang-maputla na anyo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Patayin mo! Bulong ni amihan. Hindi gumalaw si Alab. Alab, patayin mo na. Pakiusap. Pag-uulit ni amihan, ang boses ay nagsimulang mabasag. Doon lang natauhan si Alab. Mabilis niyang kinuha ang remote at pinatay ang TV. Ibinabalik ang nakakabinging katahimikan sa penthouse. Pero ang mga imahe, ang mga salita, ay nakatatak na sa kanilang isipan. Ang cellphone sa'yo ni Alab ay nagsimulang magring na parang mababaliw. Mga tawag mula sa kanyang mga staff, sa kapwa-senador, sa leader ng partido. Hindi niya sinagot ang mga ito. Ang buong atensyon niya ay na kay amihan. Amihan! Panimula niya, lumalapit dito. Pero umiling si amihan, humakbang paatras. Huwag! Sabi nito, huwag mo akong hawakan. Tumingin ito sa kanya at ang nakita ni Alab sa mga mata nito ay hindi sakit o galit. Ito ay isang bagay na mas malala. Isang absolutong kahihiyan. Ang pinakamasama niyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Sinira kita, sabi ni amihan. Ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak. Sinabi ko na sa'yo, problema lang ang dala ko. Sinira ko ang pangalan mo, ang pangarap mo, ang lahat. Hindi totoo yan. Mariing sabi ni Alab, sinusubukang abutin itong muli. Si Tadeo ang may gawa nito. Kasinungalingan ang lahat ng... Pero totoo ang mga litrato. Sigaw ni amihan. Totoo ang video. Totoo na yun ako. At ngayon, alam na ng buong mundo. Bigla, napahawak si amihan sa kanyang sentido. Nahihilo ako, sabi nito. Ang mga mata ay pumipikit. Amihan. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, mabilis na tumakbo si Alab at nasalo siya. Ang katawan ni amihan ay malambot at walang malay sa kanyang mga braso. Ang kanyang balat ay malamig na parang yelo. Panik. Isang uri ng panik na hindi pa nararamdaman ni Alab kailanman ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa sa takot na masira ang kanyang karera. Ito ay ang takot na may masamang mangyari sa babaeng hawak niya. Amihan, gumising ka.
Sigaw niya marahang tinatapik ang pisngi nito. Walang sagot. Binuhat niya ito. Magaan. Masyadong magaan. Itinakbo niya ito palabas ng penthouse. Miguel, ipaghanda mo ang sasakyan. Papunta tayo sa ospital. Ngayon na! Sigaw niya sa kanyang cellphone habang paulit-ulit na pinipindot ang button ng elevator. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip. Ang mga sirena, ang mga busina ng ibang sasakyan, ang malamig na kamay ni Amihan na hawak-hawak niya, ang paulit-ulit na pagbulong niya ng pangalan nito. Sa emergency room, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Dinala si Amihan sa loob ng isang cubicle. Si Alab ay naiwan sa labas. Naglalakad pabalik-balik, ang isip ay isang magulong bagyo. Ang iskandalo, ang kanyang karera, ang mukha ni Tadeo, ang mukha ni Amihan. Ang lahat ay naghahalo-halo. Maya-maya, lumabas ang isang doktor. Isang babaeng nasa mid-40s, ang mukha ay kalmado. Kayo po ba ang asawa? Tanong ng doktora. Oo po. Mabilis na sagot ni Alab. Kahit alam niyang sa papel lang iyon. Pero sa sandaling iyon, sa puso niya, iyon ang pinakatotoong salita sa mundo. Okay na siya. Nahimatay lang siya dahil sa stress at dehydration, sabi ng doktora. Pero kailangan niyang mag-ingat. Ang unang 3 buwan ng pagbubuntis ay napakasilan. Natigilan si Alab. Ang buo niyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon. Buntis? Nauutal niyang tanong. Hindi niya maintindihan. Ngumiti ang doktora. Isang nangiting hindi alam ang bigat ng sitwasyon. Opo. Congratulations, Senador. Magiging tatay na kayo. Ang asawa ninyo ay buntis. Nagising si Amihan sa amoy ng antiseptic at sa marahang pamilyar na tunog ng isang heart monitor. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng isang silid sa ospital. Dahan-dahan, bumalik sa kanya ang lahat. Ang press conference ni Tadeo, ang mga litrato, ang kahihiyan, ang pagkahimatay. Alab, napabangon siya. Doon niya nakita si Alab nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito natutulog, nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay may halong emosyon na hindi niya mabasa. Pagod, pag-aalala, at isang bagay na mas malalim. Isang bagay na tila nagbago. Alab, mahina niyang sabi. Yung iskandalo. Kumusta na? Hindi agad sumagot si Alab. Tumayo ito at umupo sa gilid ng kanyang kama. Dahan-dahan nitong kinuha ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mas mahigpit, mas protektado kaysa dati. Huwag mo munang isipin yon, sabi nito. Ang boses ay malumanay. Ang mahalaga, okay ka. Pero ang karera mo, mas mahalaga ka kaysa sa anumang karera. Putol ni Alab. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. At sa katahimikang yon, naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Hindi ito gutom o sakit. Ito ay isang kamalayan. May kailangan kang malaman, sabi ni Alab at huminga ito ng malalim. Sa paraan ng pagsasalita nito, alam ni Amihan na isa itong balitang magpapabago sa lahat. Buntis ka, Amihan. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Sa isang iglap, hindi ito na proseso ng utak ni Amihan. Pagkatapos, dahan-dahan, nagsimula itong lumubog. Buntis. Automatiko, ang kanyang isang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan. Isang buhay sa loob niya. Isang bunga ng isang gabi ng kahinaan at damdamin na pareho nilang hindi pinagsisihan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o kahihiyan. Ito ay luha ng pagkamangha. Ang takot at ng isang munting kislap ng saya. Isang anak.
Bulong niya, nakatingin sa kawalan. Isang anak, pag-uulit ni Alab, at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngangiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang ating anak. Ngunit kasabay ng munting saya, ang realidad ay biglang sumampal kay Amihan. Isang anak. Isang anak na isisilang sa gitna ng isang iskandalo. Isang anak na magiging habambuhay na paalala sa kahihiyan ng kanyang ina. Isang anak na sisira sa kinabukasan ng kanyang ama. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Tumingin siya kay Alab. Ang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Kailangan kong umalis, sabi niya. Ang boses ay nanginginig pero buo. Kumunot ang noo ni Alab. Ano? Aalis ako, Alab. Pag-uulit niya. Itatago ko ang bata. Palalakihin ko siyang mag-isa. Pwede mong sabihin sa lahat na hindi mo ako kilala, na biktima ka lang. Pwede mo pang isalba ang karera mo, ang pangalan mo. Tumigil ka, maring sabi ni Alab. Hindi! Giit ni Amihan. Ito lang ang paraan. Hindi ko hahayaang sirain ka namin ng anak ko. Tapos na ang kontrata. Malaya ka na. Tumayo si Alab. Ang mukha ay hindi na malumanay. Isang apoy ng matinding determinasyon ang nagliliyab sa kanyang mga mata. Wala nang kontrata, Amihan, sabi niya. Ang mayroon na lang ngayon ay tayo. Tayong tatlo. Lumuhod siya sa tabi ng kama para magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan na nakapatong sa tiyan nito. Makinig ka sa akin, sabi niya. Ang boses ay matatag at hindi matitinag. Noong namatay ang tatay ko, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaang may manirang muli sa pangalan ng pamilya ko. At sa loob ng maraming taon, iyon ang pinanghawakan ko. Isang pangalan, isang reputasyon. Tumingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak sa tiyan ni Amihan. Pero ngayon ko lang naintindihan, ang pamilya ay hindi isang pangalan na pinoprotektahan. Ang pamilya ay mga taong pinoprotektahan mo, kahit anong kapalit. Hinalikan niya ang kamay ni Amihan. Hindi ako papayag na umalis ka. Hindi ko kayo iiwan ng anak natin, kahit kailan. Naiyak na lang si Amihan sa kanyang narinig. Ang lahat ng takot ay napalitan ng isang napakatinding pagmamahal at pag-asa. Tumayo si Alab. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Miguel, sabi niya sa telepono. Ang boses ay puno ng awtoridad. Magpatawag ka ng press conference sa lalong madaling panahon. May sinabi si Miguel sa kabilang linya. Wala akong pakialam kung anong sinasabi nila. Sagot ni Alab. Gawin mo na lang. Ibinaba niya ang tawag at muling humarap kay Amihan. Isang ngiti ang nasa kanyang labi. Isang ngiti ng isang mandirigma na handa nang sumabak sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Hinalikan niya si Amihan sa noo. Isang halik na puno ng pangako. Kailangan kong umalis saglit, sabi niya. Kailangan kong magdaos ng isang press conference, hindi para iligtas ang karera ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amihan. Ang pagmamahal at determinasyon ay umaapaw. Kundi para ipagsigawan ang katotohanan natin. Ang silid ay puno ng mga nag-uunahang flash ng kamera at nagkakagulong mga boses ng reporter. Ang press conference hall ng Senado ay hindi pa naging ganito kapuno. Lahat ay nag-aabang sa sasabihin ng nagigipit na senador. Ang tanong sa isip ng lahat, paano niya itatanggi ang iskandalo? Mula sa kanyang silid sa ospital, pinapanood ni Amihan ang lahat sa TV. Hawak niya ang kanyang tiyan. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat segundo. Sa tabi niya ay si Hiraya, nakadarating lang. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kanyang ate. Sa wakas, lumabas si Senador Alab Sinukuan. Mag-isa siyang lumakad papunta sa podium. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi ito ang mukha ng isang taong talunan. Ito ang mukha ng isang taong may paninindigan. Magandang hapon sa inyong lahat.
Panimula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, pinatahimik ang lahat. Hindi ako narito para magsinungaling. Hindi ako narito para magtago sa likod ng mga palusot. Itinuon niya ang kanyang tingin sa main camera na para bang kinakausap niya mismo si Amihan. Totoo, ang babaeng nakita ninyo sa mga litrato, si Amihan Dumagat, ay isang mananayaw noon at wala akong karapatang ikahiya iyon dahil ang bawat pag-indak niya sa entabladong yon, ang bawat pagod, ang bawat kahihiyang tiniis niya ay para iligtas ang buhay ng kanyang kapatid na may karamdaman. Isang bulungan ang kumalat sa mga reporter. Sa ospital, napahagulgol si Amihan. Niyakap siya ni Hiraya. Pero meron pa kayong hindi alam tungkol sa kanya. Pagpapatuloy ni Alab, ang boses ay nagsimulang mapuno ng paghanga. Dahil ang babaeng iyon, bago pa man niya kailangang isakripisyo ang kanyang katawan, ay matagal nang isinakripisyo ang kanyang kaluluwa. Ang babaeng iyon ay isang manunulat, isang napakagaling na manunulat. Nagulat ang mga reporter. Maging si Tadeo Malabanan na nanonood mula sa kanyang opisina ay napakunot ang noo. Marahil ay narinig ninyo ang isang vlog noon na tinatawag na Ang Pluma ng Pag-asa. Sabi ni Alab, marami sa inyo ang na-inspire noon, marami sa inyo ang umasa. At sa loob ng maraming taon, hinanap ko kung sino ang nasa likod ng mga salitang yon na nagbigay direksyon sa aking buhay. Tumingin siyang muli sa kamera. Isang niyang ngiti ng pagmamahal ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngayon, buong pagmamalaki kong ipinakikilala sa inyo ang babaeng minamahal ko, si Amihan Dumagat, ang siya at tanging pluma ng pag-asa. Ang silid ay sumabog sa gulat. Ang mga reporter ay hindi makapaniwala. Inilabas ninyo ang kanyang nakaraan para sirain siya. Sabi ni Alab, ang boses ay naging matigas, direktang nakatingin sa kamera na para bang kinakausap niya si Tadeo. Pero ang hindi mo alam, ang nakaraan na iyon, ang nagpapatunay kung gaano siya katatag at ang talento na pilit niyang tinalikuran, ang siyang magpapalaya sa kanya. Huminga ng malalim si Alab, inihahanda ang kanyang huling pinakamalakas na bala. Maaari ninyong kunin ang aking posisyon, maaari ninyong dungisan ang aking pangalan. Handa akong isuko ang lahat ng ito dahil mayroon akong isang bagay na hinding-hindi ko isusuko. Si Amihan Dumagat ang inspirasyon ko. Siya ang aking pag-asa. Siya ang aking pag-ibig. At siya ang ina ng magiging anak ko. Kung kanina ay gulat, ngayon ay isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hall na sinundan ng isang pagsabog ng mga flash ng kamera. Kaya sa lahat ng nagtatanong kung ano ang katotohanan, pagtatapos ni Alab, ang boses ay buo at hindi matitinag. Ito ang aming katotohanan at ito ang katotohanang ipaglalaban ko sa loob man o sa labas ng Senado. Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis sa podium, iniwan ang isang mundong nagulantang, ngunit isang mundong nakarinig sa wakas ng isang pag-amin na mas makapangyarihan pa sa anumang iskandalo. Pagbalik ni Alab sa ospital, ang silid ni Amihan ay tahimik. Nakatingin lang sila sa isa't isa. Walang salitang kailangan. Lumapit si Alab sa kama. Naupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. Pagkatapos, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang bagay, isang bagong ballpen, at isang bagong blankong notebook. Panahon na, bulong ni Alab. Panahon nang isulat mo ulit ang sarili mong kwento, ang ating kwento. Kinuha ni Amihan ang ballpen. Inilagay ni Alab ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Amihan. At magkasama, inilapat nila ang dulo ng ballpen sa unang pahina ng notebook. Isang bagong simula. Isang pahinang blangko, naghihintay na mapuno ng pag-asa, pag-ibig at katotohanan. At dito po nagtatapos ang kwento nila Amihan at Alab. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat
sa kanyang nakaraan, kundi sa tapang niyang harapin ang kasalukuyan at sa pag-asang kanyang itinatayo para sa hinaharap. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang Kontratang Puso. Ang inyong pakikinig ang nagsisilbing inspirasyon sa akin. Kung meron kayong aral na napulot o nais ibahagi tungkol sa kwentong ito, i-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan, at kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, ay mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kwentista, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli. Paalam.